Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace,
Because of your mercy, I stand here unashamed. Good morning po muli sa bawat isa. So, ngayong umagang pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. Let's pray. Lord, patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo. Nagpapakumabat, nagpapasalamat, Lord God. We pray, Father God, na muli kahabagan niyo po ang bawat isa. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Lord God, upang higit po namin maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Lord, maging ang lingkod mo, hayaan niyo po, Lord God, nakahabagan niyo lamang po, maging tungtungan ng iyong paa, at Lord, kayo po mag-reveal ng mga bagong bagay sa bawat isa po sa amin, Ama. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga po ito, tayo po ay nasa series break. So, ang pag-aaralan po muna natin for the meantime is yung sinasabing pursuing our identity. No, alam ko po bawat isa sa atin meron na tayong kanya-kanyang identity by now, lalo na yung mga old enough na, no. Alam ko na build na sa atin kung anong identity po na meron tayo. But now tayo po ay mag-aaral patungkol sa kung ano ba yung dapat posisyon natin o yung totoong katatayuan ng ating identity po. So, buksan po natin ang ating Biblia sa John 1 verse 12 to 13. Sabi po dito, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become a children of God. In verse 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. So, ang Diyos po magpala sa kanyang salita. So, sa introduction po natin, no, gagamitan din po natin siya ng verse, which is the Ephesians 2 verse 19. Sinabi po dito na, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So, itong verse po na to, tulad po ng ang topic po natin na pursuing our identity. We all know na tayo po ay nabago at tayo ay nagkaroon ng sinasabing new identity nung tayo ay tumanggap kay Kristo. Amen po. No? Pag pinag-aralan po natin sa John chapter 3, makikita po natin doon yung buhay ni Nicodemus, kung paano niya inalam sa ating Panginoong Hesukristo, kung paano ba magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos or sa kingdom of heaven. At ang sinabi po dito na ang tanging paraan lamang upang ang isang tao ay magkaroon ng sinasabing bahagi sa kaharian ng Diyos is number 1 po is yung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, no? At sinasabi is yung ipanganak muli. So, yung question doon ni Nicodemo is malaki talaga. Sabi niya, kung papanganak muli, paano mapapangyari yun? Na hindi naman na tayo pwedeng bumalik sa sinapupunan ng ating mga magulang. So, doon pinaliwanag po ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan tao mapanganak sa Espiritu at naipanganak din sa laman. So, the key to being His children or to be a child of God, number 1 is we must accept or receive Christ. And second is we must believe in His name. So, kailangan tayo po palang mga anak ng Diyos is totoong nananampalataya at totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. No, isang beses lamang po pwedeng ipanganak sa Espiritu ang isang tao. Hindi yun yung paulit-ulit na moment na kailangan pag nagkamali ka, re-receive mo ulit siya, then pag di ka sure, tatanggapin mo ulit. No, isang beses lang po pwedeng ipanganak ang isang tao. One at a time lang siya. No, kung paano isang beses lang pwedeng ipanganak ang tao sa laman, ganun din naman po sa Espiritu. So, ang question po doon is, totoo ba tayong naipanganak na sa Espiritu? Totoo na bang nabubuhay sa atin yung Espiritu ng Diyos? So, sinabi po dito, sa John 12, sabi po dito, but as many as received Him, to them He gave the right to become His children, to become children of God, to those who believe in His name. Though some reject this revelation, others received Him and thereby become children of God. They become children of God through a new birth, being born of God. So, marami nagsasabi na tulad po ng napapag-aralan or nababasa po natin sa Biblia, na sabi is,
nasa palm or sindakot lamang ng palm yung mga maliligtas. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao talaga ay maliligtas, kundi sing dami ng kumbaga kung tayong tao magdadakot ng buhangin sa dagat, ganun lamang daw karami yung maliligtas, or parang doon kinukompare yung dami ng tao na maliligtas. At sinabi po dito na merong mga ilan na nag-reject dun sa revelation na kailangan nilang tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo upang sila ay mabuhay muli o magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At meron din namang ilan na itinalaga ng Diyos na tumanggap sa Kanya upang magkaroon ng bahagi sa Kanyang kaharian. So, sabi po dito, the end of the story is not tragedy of rejection, but the grace of acceptance. Sabi po ni Morris. So, itong time na to, nung nagtanong si Nicodemus, hindi siya natapos doon sa sinasabing rejection ni Nicodemus, doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kundi ito yung sinasabi na yung grace of acceptance, yung pagtanggap sa kung ano yung ino-offer sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, o sa ino-offer ng Diyos kay Nicodemus. And same with us. I know some of us, marami tayong mga tawag dito, yung iba sa atin hindi lang isang beses nakapakinig ng salita ng Diyos, at hindi lang isang beses nagkaroon ng, hindi lang isang beses na may mga nag-approach sa atin upang tanggapin natin si Kristo. Merong mga ilan sa atin, siguro, mga isa, or dalawa, or tatlo, or lima, we don't know, pero some of us, na-receive natin si Kristo doon sa pinakamabibigat na part ng ating buhay. Amen po. Doon lang dumating yung moment na parang, ito na yung time na tatanggapin ko ang ating Panginoong Hesukristo. At doon naman tayo nagkaroon ng sinasabing totoong identity. The moment na tinanggap natin si Kristo, hindi naman agad-agad nung tinanggap natin si Christ is like, bagong nilalang na ako, bago na yung perspective ko, iba na yung pananaw ko. Hindi siya ganun. Kundi step by step, or one at a time, nagkakaroon tayo ng nag-gain tayo ng knowledge about Christ, nagkakaroon tayo ng lalim sa pagkakilala sa Panginoon. At doon natin nalalaman kung ano ba yung stand natin, ano ba yung katatayuan natin bilang isang anak ng Diyos. No, marami po sa atin until now, kahit na matagal nang nakakilala sa Diyos, marami sa atin yung dapat pang alisin, dapat pang baguhin na pag-uugali, na attitude, na character. Kumbaga, until now, minumold pa tayo ng Diyos sa kung ano yung identity natin bilang isang anak ng Diyos. And aminin natin, sometimes nakakalimutan natin na tayo pala'y anak ng Diyos kapag nasa kalsada tayo, pag nagda-drive tayo, pag kumakain tayo sa mga fast food, no? Sometimes nalilimutan natin yung identity natin na tayo ay anak ng Diyos. So, mamaya po, pag-aaralan natin yan, pupunta po tayo dyan. So, moving forward po, so, sabi po dito, the idea of receiving Jesus is biblically valid. We need to embrace and receive Him unto ourselves. No? As many as receive is just not another word to say, or hindi lang siya basta as many as receive. So, sinasabi po dito is just another to say those who believe in His name, those who have faith, describe as receiving Jesus Christ. So, sinasabi po dito na hindi lang basta ni-receive mo siya. Hindi natatapos sa basta tinanggap mo siya. Yung parang, yes, at this moment, nag-pray ako ng acceptance, or this moment, nag-pray ako, sinabi ko na tinatanggap ko si Kristo, pero wala kang pananampalataya. Hindi yun magiging valid. No, yung pag-receive natin kay Christ without faith, hindi makukonsider as valid. Kasi, ang kumbaga, ang nagliligtas sa atin is yung ating sinasabing pananampalataya na nagmumula sa Diyos. Siya yung naglagay ng pananampalataya sa atin upang matanggap po natin siya. So, without yung sinasabing full conviction, yung faith, yung pananampalataya na nagmula sa Diyos, at sinabi, pwede natin sabihin na tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan lamang ng ating bibig, ng ating mga labi, pero yung sinasabing with full conviction na tinatanggap mo talaga si Kristo, hindi mabavalidate or hindi magiging valid yung sinasabing acceptance natin kay Christ. Okay? So, hindi natin masasabing na-receive mo na yung totoong identity mo or nagkaroon ka na talaga ng bahagi sa kingdom of heaven. So, kailangan importante po na
naiintindihan natin kung sino yung tinatanggap natin at para saan, ano ba yung reason ba't tayo tumanggap sa Diyos. Okay, so the right to become a children of God, the word children or sinasabing tek na isa parallel to the Scottish bairns or which means born once. It emphasizes the vital origin and is used as a term of endearment. So, yung sinasabing children of God, nung panahon dun sa Scottish, ginagamit pala siya as an endearment. So, buksan po natin yung ating Biblia in Luke chapter 15, verse 31. Sabi po dito, and he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. So, believers are God's little ones related to Him by birth. So, tayo ay naire-relate sa Diyos pamamagitan ng ating kapanganakan. Pero, ano ba yung sinasabing kapanganakan po dito? Tulad nung sinabi ko po kanina, hindi ito yung patungkol sa tayo ay ipinanganak sa laman. But, again, hindi ka pwedeng maipanganak sa spirito kung hindi ka nabuhay, hindi ka din nagkaroon ng spirit or hindi ka hiningahan ng Diyos. Meaning to say, kailangan ng isang tao bago tumanggap sa Diyos, number one, kailangan buhay ka. No, meron kang life. Pinanganak ka sa laman, meron kang buhay. And second is, kailangan itong buhay na to, tumanggap sa, or mabuhay yung spirito na namatay sa atin. So, in Book of John, sinabi po dito, John reminds us the nature of the birth. Those who receive Him are born of God, but not of human effort or achievement. So, hindi ibig sabihin na pinlano ng magulang natin na ipanganak tayo or kung di man tayo pinlano ng ating mga magulang na ipagbuntis tayo that moment or ipanganak tayo, hindi yun makukonsider na parang dahil sa human effort or parang ginusto ng magulang natin na mabuhay tayo, ay magkakaroon na din, maikikredit yun as a reward din sa magulang natin. Nabuhay tayo, dahil sa pamamagitan nila, okay, achievement yun, magkakaroon tayo ng parte sa Kingdom of Heaven. Hindi siya ganon. So, sinasabi po dito na yung kapanganakan po natin, hindi maituturing yun na parang reward or parang automatic pag pinanganak ka bilang isang tao, meron ka na kaagad parte sa kaharian ng Diyos. Hindi po yun ganon. Kundi kailangan tayo po na anak ng Diyos bilang, or tayo po na mga tao, kailangan maintindihan natin kung bakit kailangan po natin tanggapin si Kristo. Hindi siya automatic na kapag pinanganak ka, porket Kristiyano na yung parents mo, meron ng pagkakilala yung mga magulang natin. Automatic tayo rin meron ng pagkakilala sa Diyos. Marami po tayong ma-encounter ngayon ng mga great men of God. No, meron silang mga anak na hindi tumatalima or instead, tumutaligsa sila doon sa pananampalataya ng kanilang mga magulang. No? So, sa atin din po, hindi porket na yung ating mga magulang or yung ating mga ninuno meron ng pagkakakilala sa Diyos, tayo rin automatically ay meron ng pagkakilala sa Diyos. Or nabuhay na kaagad yung Espiritu sa atin, naging born again na kaagad tayo. Hindi po. The moment na nagkaroon tayo ng sariling kaalaman, yung nade-develop na yung ating identity, no? Doon or tumatanda na, nagkakaroon ka na ng sarili mong pag-iisip, no? Doon lamang magkakaroon ng parang sinasabing pagkakataon na ikaw ay maipanganak ulit sa Espiritu. Kasi ang isang bata, hindi naman niya naiintindihan talaga ng malinaw kung ano ba yung stand niya or identity niya bilang isang anak ng Diyos. Unless na tumanda na po tayo. Tama po. So, they are not, hindi tayo, sabi po, they are not of blood. The plural is curious. The plural here may point to the action of our both parents or may refer to the blood as made of by many drops. So, hindi ito sinasabi dito na sa pamamagitan ng ating mga magulang, no, yung sinasabi dito, born of flesh. But then, yung sinasabi po dito is like, kailangan yung isang tao maipanganak muna sa flesh and then tayo mapanganak sa spirito. Sinasabi po dito that this new birth is something that brings change to the life. The man is like a watch. No? Sinasabi po ni Spurgeon, sabi po, the man is like a watch which has a new mainspring, not a mere face and hands repaired, but new inward machinery with freshly adjust work, which act to different time and
fortune. And whereas he went wrong before, now he goes right because he is right within. So, sinasabi po dito na tayo daw mga tao is like isang watch na kung saan nagkaroon na ng bagong machinery sa loob ng tayo ay nakakilala kay Kristo. Hindi lang yung sinasabing panlabas, no, kundi yung inward change o yung pagbabago sa ating spirito. So, kung meron man po tayo ngayon na nakatanggap na tayo at nakakilala sa Panginoon, kung meron man po tayong ginagawang mabuti, kung meron man po tayong nasasabing mabuti, kung meron tayong naitatanim na mabuti, hindi po natin pwedeng ma-credit yun sa ating mga sarili. Sabi po ni Paul sa Romans 7, that nothing good dwells in us, no? At kung meron man po tayong ginagawang mabuti, no, basahin po natin yung Galatians 5 verse 22. Sabi po sa Galatians 5:22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. In verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. So meaning to say, kung yung mga dinidesire natin before, nung nasa mundo pa tayo at wala tayong pagkakilala sa Panginoon, no, yung mga bagay na yon is, kumbaga, namatay na, naipako na kasama doon sa pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung meron tayong ginagawang mabuti ngayon, makikita po natin sinabi ng Biblia, bunga lamang yun ng Espiritu. O bunga yun ng Espiritu ng Diyos na tinanggap po natin. So, sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness. Kung mabuti ka, kung mahaba ang pasensya mo, kung gumagawa ka ng goodness ngayon or kabutihan ngayon, hindi mo yun bunga, kundi bunga ng Espiritu na tinanggap mo. Amen po. So, importante pala na tayo ay merong malinaw na pagkaintindi na yung ginagawa mo ngayon ay hindi maikikredit sa'yo, kundi maikikredit yun sa Espiritu ng Diyos na buhay sa atin. So, malaking bagay din po yung parte ng ating mga magulang, no? Kung yung, hindi natin iaalis din naman po yun na kung yung ating mga magulang ay Kristiyano talaga and ginaguide nila tayo, no? At nililid nila tayo doon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Malaking bagay po yun dahil, syempre po, bilang ako din po, dumaan din naman po tayo sa pagkabata and tayo po, mahalaga yung parte ng mga magulang sa atin na sila yung nagpapaunawa sa atin. Ano ba yung kahalagahan ng relasyon natin sa Panginoon? Amen? So, mapalad po yung mga kabataan na meron silang magulang na meron takot at pagkakilala sa Diyos. So, ways to pursue our identity. So, number 1 po is to know. So, we must know who He is for us to be complete. So, yung bata, di ba, alam po natin na yung mga bata, like yung mga batang inadapt lang, no, yung mga adopted child, no, yung iba sa kanila, hinahanap talaga nila kung sino yung magulang nila kasi feeling nila, incomplete sila, may kulang dun sa buhay nila, no, at or kung di man po yung mga bata na lumaki lamang po doon sa sinasabing single mom, single dad lang, no, yung kanilang mga magulang, there are times na dumarating pa rin sa punto na they wanted na ma-meet yung kanilang nanay or yung kanilang tatay because they feel na sila ay incomplete. Diba? So, same with us. So, kailangan makilala natin kung sino ang Diyos. Enable for us na makumpleto tayo. No, yung pagkakilala natin sa Diyos, yun yung nagpapakumpleto sa atin. So, number 1 po, who He is. So, kailangan malaman natin kung sino ba siya. No, sino po ba siya? Number 1, He is our God. No, He is our Creator. In in Ephesians 2 verse 10, sabi po dito, for we are God's handwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in us in advance for us to do. So, alam natin na ang Diyos ang nag-create sa atin. So, handiwork po tayo ng Diyos. So, siya yung nag-create sa atin. And also, He is our Father in John 1 verse 12, no? Sabi po, diba, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave us the right to become a children of God. So, tatay natin siya. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Creator. And also, He is our Father po. So, next po is identify. So, identifying who we are will give us the idea and understanding of how we will respond to our true identity or yung sa ating pagkakilanlan. When we identify the difference between God and us,
we will learn how to respond to Him properly. No, kapag nalaman ng bata kung sino ang tunay niyang magulang, nagkakaroon siya ng idea kung ano yung hakbangin niya at yung dapat niyang gawin, kung paano niya dapat tratuhin yung kanyang magulang, di ba? Mahirap po sa isang bata yung sinasabing kilala niya lang yung tatay niya, yung nanay niya, pero hindi niya naiintindihan kung ano ba yung ugali ng tatay niya o yung ugali ng nanay niya. Because sometimes nagko-cause na parang matrigger na hindi pala niya alam na ito pala yung ikakagalit ng tatay niya, ikakagalit ng nanay niya. Ito pala yung magti-trigger sa nanay at tatay niya. No? So, hindi niya alam. So, mahirap yun sa isang bata. So, importante po sa atin na malaman natin sino ba yung ating magulang? Ano ba yung identification ng magulang natin? No? Ano ba yung, saan ba sila natutuwa? Ano ba yung nagpapasaya sa kanila? So, we have to identify ano ba yung nagpapasaya sa puso ng Diyos. So, number one is, identify, number one, who we are. No? We are, number one, who we are. And under that, we are God's bondservant. So, pag sinabi pong bondservant, we are slave. No? Sa Biblia po, in Bible, the word bondservant is the translation of Greek word doulos, which means one who is subservient to and entirely at the disposal of his master as a slave. So, yung bondservant po, actually, meron naman siyang freedom na lumaya or umalis dun sa kamay ng kanyang master. No, but then itong bondservant, pag pinag-aralan po natin sa Biblia, no, ito yung mga servant na pinipili nilang magstay doon sa kanilang mga master. So, buksan po natin yung Exodus 21 verse 5 to 6. Sabi po dito, if the servants declare, I love my master and my wife and children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. So may mga servant pala nung panahon nila, yung Old Testament, even sa New Testament, na pinipili nilang manatili sa kanilang master at paglingkuran yung kanilang master all throughout ng kanilang buhay. So, question is, tayo po ba is like a bondservant? No? Na tayo ay nagdi-desire na, so tutuusin, meron tayong free will. Pwede natin talikuran ng Diyos. Pwede tayong lumayo sa Diyos. Diba? Anytime. Pero alam natin na may consequences yun. Pero tayo, itong mga bondservant na to, nagbibigay sila ng buhay sa kanilang master because of sa kanila, ganun nila binavalue yung kanilang relationship with their master. So the question is, tayo rin po ba, nagdi-desire din po ba tayo na maging bondservant, or are we already a bondservant of Christ or God right now? No? So sana po bawat isa sa atin, ganun din yung ating pananaw na mas pipiliin natin na magpakaalipin or maging alipin tayo ng Diyos kaysa maging alipin tayo ng ating mga sariling kagustuhan. Amen po. Next po is tayo are God's possession. In 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi po dito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. So tayo ay pagmamayari ng Diyos. No, the moment na tinanggap mo si Kristo, actually kahit hindi nga natin tanggapin ng Diyos, sa totoo lang tayo pagmamayari ng Diyos. But then dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, no, binigyan niya yung lahat ng tao ng free will, makapag-decide kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo. But then tayo ay mapalad na kahit meron tayong sariling kagustuhan, minahal tayo ng Diyos at pinili niya tayong maialis doon sa sinasabing darkness at nilipat niya tayo dun sa marvelous light. Alam po natin na yung mundo is hindi naman talaga ganun kagaan, di ganun kaganda. No? Iba dun sa nakikita or yung pina-front ng world ngayon na magaganda. No, hindi yun talaga. Kasi alam natin itong mundo ay matutunaw or masusunog. Darating yung time na mawawala ang lahat. No? But then, mapalad po tayo na kinuha tayo ng Diyos dito sa mundo at hindi tayo naging pagmamayari ng mundo. Instead, ginawa niya tayong sarili niyang pagmamayari at nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya na kung saan mas higit natin siyang mamahalin at higit natin siyang susundin. Amen po. So, next po is we are God's children. So, knowing that the reality that we are the children of God,
and that we have a part in His kingdom gives us hope, joy, peace, and assurance that we belong to the second coming of Christ. No, napakasarap isipin na tayo po ay anak ng Diyos, na hindi natatapos sa namatay ka lang and that's it. No, kundi alam natin na kung sakali mamamatay tayo na hindi pa tayo sunduin ng ating Panginoong Jesucristo, naniniwala tayo darating yung time na i-resurrect niya din yung mga nangamatay na mga kapatid natin, na mga mahal natin sa buhay na merong pananampalataya kay Kristo. At meron pang pagkakataon na makasama po natin sila. Amen po. So, tayo ay children of God at yung at isa heart natin na tayo ay anak ng Diyos. Hindi lang tayo basta ordinaryong anak ng Diyos, kundi tayo ay anak ng Diyos at meron tayong bahagi sa kanyang kaharian. At meron tayong bahagi sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po, yun yung pinaka-sweet doon no? Na hindi ka lang niya iiwan sa ere na parang that's it, pag namatay ka, tapos na, or parang nagsiserve tayo ng para sa wala lang, kundi nagsiserve tayo dahil meron tayong living hope, meron tayong inaasahan, at yun yung pagbabalik ni Kristo. Amen po. And I hope na bawat isa sa atin, hindi tayo mapagod sa pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Instead na magkaroon pa tayo ng courage to continue kahit anong mangyari at madatnan tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya na nasa kaayusan. Amen po. And next po, malapit na po tayo matapos. Last one po is act. No, we always need to practice every day to act according to what God has wanted us to be, based on what we believe from Him and based on what the Bible says. So, dapat ang number one stand natin or yung number one basis natin kung paano tayo mag-a-act or kung paano natin gagawin yung actions natin is number one yung Biblia at yung pananampalataya po natin sa Diyos. So, malinaw na malinaw kung ano yung sinasabi ng Biblia sa kung ano ba yung dapat maging akto or yung dapat maging reaction, maging kilos ng isang may pananampalataya at merong pagkakilala sa Diyos. Tulad po na sabi ko kanina, there are times dumarating tayo dun sa PC natin, no, yung nalilimutan natin na Kristiyano pala ako. Kasi meron tayong mga nadi-deliver na words na inappropriate, meron tayong mga action na inappropriate na bilang isang Kristiyano. Parang hindi na match, Christian ako pero ito yung pinapakita ko. Christian ako pero ito pa yung nasasabi ko. There are times dumarating tayo sa ganung punto and we could ask God. Pwede tayong lumapit sa Diyos. Pwede tayong lumapit sa Kanya at idulog natin yung ating mga sarili na kailangan natin yung lakas niya para magawa natin yung tamang kilos na dapat natin ikilos bilang isang mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos. So, number one, act according to His purpose. In Romans 8 verse 20, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So, merong purpose ang Diyos sa atin, bakit niya tayo pinili, bakit niya tayo tinawag, at bakit niya tayo binigyan ng bahagi sa kingdom niya. So, kailangan malaman natin ano ba yung purpose na yon so that makakapag-act tayo or makakakilos tayo according doon sa purpose na ibinigay sa atin ng Diyos. And act according to our calling. No, merong pagkatawag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Tinawag tayo bilang maging pastor, bilang maging leader, elder, maging manggagawa, maging evangelist, no, maging teacher. So, gampanan po natin yun nang naaayon sa pagkatawag po sa atin. No, hindi pwedeng porkit meron tayong title, meron tayong sinatawag na lingkod ka, or kung ano man title na meron ka, is magkakaroon na tayo na parang sinasabing entitlement. No? Alam po natin na hindi yun yung batayan, kundi tayo ay tinawag at pinili upang gampanan yung trabaho na yun na merong humility. Amen po. Kaya nga sabi ko po, mahalaga yung sinasabing fruit of the Holy Spirit, na kahit ikaw ay tinawag bilang isang leader, no, makita sa'yo yung sinasabing bunga ng Espiritu ng Diyos. Amen. Next po is act as His own child, no. Umarte tayo na tayo ay isang anak ng Diyos, no. Umarte tayo na bilang tayo ay isang anak ng Diyos. There are times, sabi ko po, nalimutan natin na ay anak pala tayo ng Diyos, no. So, dapat yung kilos natin, yung galaw natin, hindi nakaparehas yung anak ng nasa mundo. No, greater is He that is in us, that He is in the world. No, mas higit dapat yung Espiritu ng Diyos sa atin kaysa yung Espiritu nung nasa mundo. No, sabi po in 1 John 3,
verse 1, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So, hindi natin aantayin na i-acknowledge tayo ng mundo. No, hindi natin i-expect yun sa kanila dahil yung mga nasa mundo, wala silang pagkakilala sa kung sino ba yung tatay natin. Amen. Tayo yung nakakakilala sa tatay natin. Tayo nakakaalam. And alam po natin na ngayon na tayo anak na ng Diyos at meron tayong sinasabing title bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga po, dahil ko sinasabi na mataas yung pagtingin ng tao sa atin kasi lagi nilang sinasabi na born again ka pa naman. Ibig sabihin, merong standard maging Kristiyano. No, kasi hindi naman natin naririnig yung sinasabi, iglesia ka pa naman, katoliko ka pa naman. Hindi ganun eh. Kundi lagi natin naririnig na born again ka pa naman. No, pwede natin yun i-turn into positive na wow, mataas pala yung tingin sa atin, mataas pala yung pagtingin sa pagkakilala natin sa Diyos. 'Di ba? Hindi yung parang bara-bara lang. Ibig sabihin meron silang nilulook up or meron silang standard na hinahanap po sa atin. And nawa, yung standard na yun hindi sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ipinagkakaloob niya po sa atin. Okay, malapit na po tayo matapos. In Romans 8 verse 17, sabi po dito, and if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provide we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So, yes, right, at this moment, marami po sa atin marahil nandun sa laban, nakikipaglaban sa mga sariling kahinaan, nakikipaglaban doon sa mga laban dito sa mundo, laban sa family, no? Pero sinasabi po dito na kailangan natin magkaroon ng bahagi dun sa pagsasuffer. Actually, minimal lang yung suffering na meron tayo. Hindi ko binibilittle po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. But, to compare sa kung anong pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo at pinagdaanan ng mga first century Christian, mani-mani lang po itong pinagdadaanan natin. Kasi most of the time, aminin po natin yung mga Kristiyano, yung pinagdadaanan po nating suffering is yung sa sarili nating kagagawan. Hindi sa kagagawan ng pagsasuffer natin para sa Diyos. More or less, maraming Kristiyano nagsasuffer ngayon because of dun sa mga maling decision na ginawa natin sa ating buhay dahil hindi tayo nakinig sa ating Panginoong o sa tinig ng Banal na Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos, no, dun sa guidance na ibinibigay niya sa pamamagitan ng mga leaders and the Bible, no? So, mostly yun talaga. So, sabi po dito, do not expect an easy, perfect life in this world. Hindi natin dapat asahan yung madaling buhay dito sa mundo. Dahil wala naman talagang madali dito. Lahat paghihirapan mo. No, lalo ngayon, dami ng tumataas mga bilihin and all. So, lahat yun, dadaanan natin. Sabi po dito, suffering and pain and hardship are present to this world. No, dito sa mundong to. No, present talaga siya. Matatapos lamang po ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Doon lang mag-i-end, doon lang matatapos. Kaya, sama-sama po natin ipanalangin na nawa, dumating na si Christ para, alam mo yun, hindi lang dahil sa ayaw mo na mag-suffer, kundi alam mo yung kapayapaan, yung joy, yung sarap na kasama mo na ang Diyos. Yun yung pinakamasarap sa lahat. Amen po. And alam ko yung nararanasan natin dito sa ating Diyos na joy kapag nagsiserve tayo, kapag nararanasan natin yung presensya niya, is like glimpse lang na kung ano pa yung higit natin mararanasan kapag nakasama na po natin siya. Amen po. So, dito po tayo sa ating conclusion, which is the last verse po. In Galatians 2:20, sabi po dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live in me, but Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, hindi na po tayo ngayon namumuhay na sa sarili na lamang po natin, kundi tayo ay namumuhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, mahalaga, naalala ko po yung tinuro ni Ate Janelle, no, yung integrity. No, yung integrity na yon hindi lang dapat natin kinukuha dahil sa kung anong pangalan meron tayo, kung anong surname meron ka, anong nickname, anong full name meron ka, hindi dapat natin doon kinukuha or kung ano man titulo na tinapusan mo, kundi yung integrity
na meron po dapat tayo, it is dapat nakabase sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung higit na integridad na dapat iniingatan at pinipreserve po natin. Na every time tayo gagawa ng pagkakamali, every time na meron tayong masasabi, maiisip, gagawin na mali, dapat iniisip natin na nakaugnay doon yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na we don't wanted na mapahiya ang Diyos. Hindi lang tayo sa sarili natin, kundi ang Diyos sa buhay po natin. So, nawa po sa bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng desire na lalo pang i-pursue yung identity na binigay ng Diyos sa atin. Hindi na lamang po yung mga magulang natin basta magulang, kundi sila'y anak ng Diyos. Hindi na lamang po tayo basta anak ng magulang natin, kundi tayo anak ng Diyos. Hindi na tayo basta manggagawa sa trabaho natin, kundi tayo ay manggagawa at tayo ay anak ng Diyos. Amen po. So, laging nakakabit sa ating mga ginagawa at sa ating pangalan na tayo ay anak ng Diyos. Amen po. So, maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po muli ay mananalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng identity bilang isang anak mo. We pray, Father God, na maisapamuhay po namin to sa pamamagitan ng iyong lakas, sa pamamagitan ng iyong habag at grasya. At hindi kami magdepende sa kung anong lakas meron kami, kundi lagi kami magdepende sa kalakasan mo at sa grasya niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. So, po namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa and God bless us all po. Magandang umaga po sa bawat isa sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa napakabuti mong kalooban sa aming mga buhay. Dakila ka, wala kang katulad, wala kang kapantay, karapat dapat ka namin papurihan sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa aming napakinggan ng mga salita mo. Pagpalain mo ito sa bawat puso ng mga anak mo, sa lahat ng mga nakapakinig ng mga salita mo. Pagpalain mo ito at Lord, maisapamuhay namin ito sa araw-araw naming buhay. At maraming salamat po, Diyos, sa lingkod na ginamit mo na maghayag ng mga salita mo. Pagpalain mo kanyang buhay, patuloy mo na igawad ang karunungan na nagbubuhat sa iyo at patuloy na ibuhos mo masaganang pagpapala sa kanyang buhay, sampuna sa kanyang buong sambahayan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at salamat din po, Panginoon. Patuloy kami dumudulog, umaasa at pagtitiwala sa iyo. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga anak mo, lahat ng mga lingkod mo, lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, na sumasampalataya sa iyo. Hinihingi namin ang patnubay at gabay mo sa aming mga buhay, na lagi mo kami palakasin, patatagin sa huling kapanahonan ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungang nabubuhat sa iyo sa bawat hakbangin namin sa bawat araw, Panginoon. Holy Spirit, i-guide mo kami sa lahat ng oras at pagkakataon upang makalakad kami ayon sa layunin mo, ayon sa katuwiran at kabanalan mo. Pakapuspusin mo kami lagi ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang mapag-arian mo ang bawat puso na iyong mga anak, at ikaw, Panginoon, ang maging patnubay at gabay namin sa lahat ng oras, at tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat isa pa na mga anak mo, na patuloy kami magsumamo sa iyo upang maranasan ka namin lagi, at patuloy pa na lumalim ang pananampalataya at relasyon ng bawat isa sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon, O Diyos, at umaasa kami, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, gumawa sa bawat puso ng iyong mga anak, sa lahat ng mga mananampalataya, na makalakad kami ayon sa katuwiran at kabanalan mo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan, sinasambat, tinadakilat, niluwalhati sa tanging pangalan po na iyong anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen.